Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ngayon, heto na ang First Lady na nag-iisang Barangay Hall on Air! Ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Hello, Davao! Grabe, maayong bundag, Davao City! At magandang umaga sa lahat ng ating mga kapatid sa buong mundo! At dahil na-invade na po natin ang Luzon at Visayas, abay, hindi naman yata kami papayag na hindi lusubin at hindi makarating. Ito po talaga ang bubuo sa mapa ng Pilipinas. At yan ay walang iba kundi ang Davao. Yes, mga kapatid, ito po ang unang pagkakataon kung saan kami ay makikipag face-to-face sa tinatawag nating The Land of Promise o Lupang Pangako. At ito ay ang Mindanao. And speaking of pangako, nasabi po namin sa inyo na nationwide ang second anniversary celebration ng aming pong programa. Kaya naman upang tuparin ito, nandito po kami ngayon sa Rizal Park, Plaza, San Pedro Street, Barangay Poblacion 2A, Davao City. Kaya naman, lahat ng mga sausawer at sausawera ng Davao, isa munang huwa! Hindi ko narinig, isa pang huwa! Abay, dito nyo lang matatagpuan ang napakasarap na durian at mangustin. At syempre, ang Philippine Eagle. Ayan, nasa likod natin. At syempre, dito nyo rin matatagpuan ang Mount Apo. Pero higit sa lahat, dito makikilala ang mga magaganda at mababait at marunong tumupad sa pangako ng mga kababayan natin. At yan ay ang mga Davaoeños. Kaya naman, huwag na po nating patagalin pa. Simulan na natin ang ating issue. Isang babae, oh no, nabuntis! Pinangakuan ng kasal, mga babae! Pagkatapos, ang ginawa ni lalaki, tinakbuhan! Pinagbantaan, napamatayin pa! Ay, paano naman kasi itong si groom-to-be ay
may sabit na. Uy, bakit pa nangako? Alalagot! Handa na ba mga kapatid natin dito sa Rizal Plaza, Davao City? Aba, sintaas daw ng Mount Apo. Ang galit ng ating mga bisita sa isa't isa ay wag naman sana. Kaya nga nandito ang face-to-face para maayos to. Hindi ba, Hans? Naku, Chuck, kung hindi nila maaayos yan, sasabihin ko, akyatin na lang talaga nila ang Mount Apo nang mapagod sila sa kahaaway. Hindi ba? Kaya naman, B1 at B2, aba, mala Mount Everest kayo para maawat sila. Kayanin nyo, ha? Dapat. At syempre, kasama pa rin natin ang tunay na mga eksperto pagdating sa pagbibigay ng payo. 2 taon na silang nagbibigay ng gabay at tulong sa ating mga bisita. Narito po si Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, at Father Sonny Merida. Sila ang mahal nyong Trio Tagapayo. Kaya naman mga kasawsawan, mga kapatid, mga sawsawero at sawsawera, what are we waiting for? Let's make it a come on! Face to face na! Imbes na panagutan, abay pinagtaguan raw ang kanyang anak ng lalaking nakabuntis dito. Ang masakit pa, may sumugod na isang babae at nagbanta sa buhay nila. Pakinggan nga po natin ang hinaing ng isang inang nagdaramdamang puso. Narito si Aling Mirna Orubia. Pasok! Aling Mirna, magandang umaga po sa inyo. Ano po ang pangalan ng anak ninyo na nabuntis? Rina Orobia. Rina. Ang nakabuntis po ay sino? Christopher Soriao po. Yung Christopher po ba ay kasintahan niya? Opo. Matagal na po sila. Nung pong sila nagkakilala, naging sila na po. Hindi, kilala po ninyo yung background nitong si Christopher. Paano po ba daw sila nagkakilalang dalawa? Kasi po ako po nagtitinda po ng kakanin sa Manila Hills sa site po. Opo. Siya po ay foreman doon. Oo. Ngayon po, nagpasama po Sa ako nagtatrabaho po sa construction. Opo. Okay po, tapos? Nagpasama po ako sa anak ko para magtinda ng Aha. kakanin. Ngayon po, nakilala niya po yung anak ko. Mhm. Tinanong niya po ako kung dalaga po raw yung anak ko. Ang sabi ko, opo. So Dalaga kumbaga po siya. alam nyo na niligawan. Hindi Talagang... ko po alam naliligawan niya. Eh, Tinanong pero niya lang po. nagtanong kung dalaga daw si Rina. Opo, O di tinanong isa lang niya. ibig sabihin, pag gano'n ang lalaki, manliligaw. O, so sa makatuwid, niligawan. Niligawan po niya. Oo. Hindi Naging ko sila. po alam. Mm. Nabuntis po pala yung anak ko noong April. Agad-agad! Opo. Ang bilis ng pangyayari. April, nabuntis po siya. Ang tanong po, itong si Christopher, Chris po ba palayaw niyan o Topper? Tuper po. Topper! Si Topper ba ay binata? Yun po ang sabi niya sa akin, binata po raw siya. Hindi ba po ninyo pinaimbestigahan? Hindi nyo inalam mabuti? Hindi ko naman po alam kasi ang sabi po ng mga kasama sa trabaho, binata po raw. So naniwala naman kayo Opo, na naniwala binata naman po. siya. Opo. Okay. So sa makatuwid, nabuntis po ang anak ninyo. Opo. Kinausap nyo si Christopher. May plano ba daw siyang magpakasal? May plano naman po raw. O Namanikan baka naman po sila sa amin. pinilit nyo lang? Hindi naman po. Sinabi ko po sa Siya ang kanya. nagkusang loob Opo. na sinabi niya, nangako Opo. siya Opo. ng kasal. Okay. Tapos po, Namanikan po siya ng May 15. Ang sabi niya po sa akin, pakakasalan niya po raw yung aking anak. oho. Dahil may anak po siya sa anak ko, nanakan Okay. niya po. So nagsama na po ba sila noon o hindi pa? Opo, nagsama po sila. Nagsama na. So Opo. naging maayos naman po ba ang pagsasama? Maayos naman po. Okay. Ang problema nga lang po, hindi po siya sa amin madalas matulog. Hindi sa inyo madalas Opo. matulog. Bakit po? Kasi po, ang sabi niya po sa akin, sa site po raw siya matutulog. Kailangan po raw siya doon. Kung saan Yun po siya ang sabi nagtatrabaho, niya. doon siya Opo. natutulog. Opo. Okay. Kailan po parang naramdaman ninyo na medyo hindi dumadalas na ang pag-uwi nitong si Chris? Pagdating po ng August, madalas po siyang hindi umuwi sa amin. At bigla pong may dumating na babae. Hindi ko po kilala yung babae na yun. Sino yung Nagpakilala babae po sa daw akin na yung yun? babae. Asawa po raw siya ni Christopher. Ano daw pong pangalan ng babae? Wilma po. Wilma. Wilma, opo. Okay. Ngayon, Gano'n na daw sila katagal nung... Maanim na taon na po raw sila 6 na magkasama. taon. So, Opo. ibig sabihin,
yung Rina na anak ninyo sinabay doon sa babae. So sinabi po ba ninyo doon sa babaeng sumugod na yung anak nyo ay karelasyon din Ayun po, noong sinabi Christopher? Ko po, opo, Oh. sinabi ko po sa kanya, yung anak ko buntis na at si Christopher ang tatay. Ang sabi niya po, hindi po raw siya papayag dahil siya po raw yung una. Tinanong ko po siya kung may anak siya. So yun po ba yung sinasabi based on research na itong babaeng to, yung nagpunta sa inyo, ipinagbantaan daw po kayo? Anong sinabi? Papatayin niya po raw kami, ipapapatay niya po raw kami doon sa kapatid niyang mamamatay tao. Parang hindi naman yata tama na sabihin yun. Huwag naman sana. Naku, kung si Aling Mirna raw po ay puwisit, siya raw mas galit. Kasi nga inagaw daw ng mag-ina ang lalaking 6 na taon na niyang minamahal. Paanong nangyaring 6 na taon na sila nakapuslit ang Christopher? Narito po si Aling Wilma Osorio. Pasok! Sandali lang! Sandali! Paanong nangyaring 6 na taon na si Aling Wilma at 4 na buwang buntis ang anak ni Aling Mirna? Nagkasabay? Alam kaya ni Christopher yon at sinadya niya. Magbabalik po. Pakatutukan nyo ang... Ano po ang tawag nyo kay Christopher? Pa? Ano naman po ang tawag niya sa inyo? Be. Be? Hindi ho ba? Ano yun? Pa, be. Baka be. Naantig ang ating puso sa kwento ng buhay ni Lynn Tulalian. May time pa po na magdamag ako sa kalsada dahil wala So, akong ang mga bata, matulugan. nasaan? Nasa kanila po. Binibringwas po nila yung utang ng mga anak ko dahil bawat tanong nila, pag nasaan mama mo, sinasabihan po nila patay na. Iniwan siya ng kanyang asawa at ipinagpalit sa iba. Sa loob po sila ng tricycle. Nagulat ngayon ako kasi umuga yung tricycle. Yung pala nakita ko sila dalawa. Pero sa kabila ng lahat ng pagsubok na kanyang pinagdaanan, mas pinahalagahan niya ang kanyang mga anak. Kaya naman ang kanyang simpleng hiling ay... Gagawin ng face-to-face ang lahat, makauwi ka lang sa Mindanao. Isasama namin ang mga bata para makita nila ang kanilang lola. Uuwi na sa kanilang probinsya si Lynn at ang mga anak niya.